Isang mapagpalang araw sa inyo mga kalihim. Panibagong storya ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Huwag kalilimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito para sa mga panibagong istorya na inyong mapapakinggan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Taong 1962, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, usap-usapan pa sa aming baryo ang mga sinasapian ng aswang na berbalang. Isa itong uri ng aswang na pumapasok sa panaginip ng isang ordinaryong tao. Ayon sa mga albularyo sa aming lugar, na may kakayahan ng mga aswang na ito na manipulahin ang isang tao, lalong-lalo na ang mga taong kulang sa pananampalataya. Gayon din ang taong mangmang pagdating sa aspeto ng lihim na karunungan. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Siano at naninirahan malapit sa paanan ng isang bundok. Sa katunayan, hindi na rin bago sa aking sarili ang usaping kababalaghan dahil dito sa aming lugar nagkalat ang mga hindi ordinaryong nilalang. Marami-rami na rin akong nakikitang nilalang na bibihirang makita ng mga ordinaryong tao. Malabo man ang aking paningin. Subalit sigurado ako sa aking sarili na bukas at hindi natutulog ang ikatlo kong mata. Ayon kasi kay Lolo Ruben, sanggol pa lang daw ako, maaga nang nabuksan ang aking ikatlong mata. Kung kaya naman habang umuusad ang edad ko, lapitin na rin ako ng mga elemento at engkanto. Bilang apo ng isang kinikilalang albularyo sa aming lugar, paunti-unti akong iminulat ni Lolo Ruben sa mundo ng mga manggagamot at antingero. Sinimulan ko ang aking pagsasanay sa libretang itim ng mga manggagamot sa tamang pagbigkas ng mga buhay na salita. Itinuro din sa akin ng lolo ko ang tamang pagbigkas sa mga orasyon, dasal at tigalpo. Dagdag pa nito sa akin na ang mga tigalpo ay ginagamit rin sa malayong distansya bilang palipad hangin. Na kahit milya-milya pa ang layo ng isang tao, basta daw alam ko ang pagkakakilanlan nito, ay 100% mararamdaman daw nito ang ibabato kong usal sa hangin. Noong una, parang imposible sa akin ang mga ganitong bagay. Ngunit ayon kay Lolo Ruben, magtiwala lang daw ako sa aking mga kakayahan kapag ganap na akong albularyo. Kung kaya naman sa paglipas pa ng taon, naging usap-usapan ako sa aming baryo bilang batang albularyo. Ayon sa matatandang albularyo, nakulang pa daw ako sa karanasan sa pakikipaglaban sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Subalit, bihasa na raw ako pagdating sa paggamit ng mga dasal, orasyon at tigalpong panlaban sa mga aswang. Tandang-tanda ko pa noon ang isang ordinaryong aswang na kauna-unahang napaslang ko na nasaksihan ng Lolo Ruben gamit lang ang tigalpo ng tagaliwas. Isa itong uri ng tigalpong kayang magparalisa ng isang ordinaryong aswang. Kung kaya naman ang mahasa ako ng husto sa aspetong ito, puro angkan ng mga aswang ang aking nakakaengkwentro. Ito naman ang labis na ipinag-alala ng lolo ko noon. At ayon pa dito, marapat lang na kapag may nakakalaban akong aswang ay wag na wag ko daw itong pinakikitaan ng awa. Kaya naman sa bawat araw na dumaraan, inalam ko pa sa aking sarili ang iba't ibang klase ng mga aswang na maaari kong masagupa sa kinakaharap. Kaya naman sa bawat araw na dumaraan,
inalam ko pa sa aking sarili ang iba't ibang klase ng mga aswang na maaari kong makasagupa sa hinaharap. Dagdag pa ni Lolo Ruben na may mga uri ng aswang na panghimpapawid, lupa at tubig. Tandaan mo, Shano, apo. Ngayong ganap ka ng albularyo at antingero, maraming nilalang pa ang susubok sa iyong kakayahan. Hindi lahat ng aswang ay madali mong magagapi, lalong-lalo na ang mga berbalang. Dahil ang abilidad ng mga ito ay pumapasok sa panaginip ng isang tao. Alam mo bang ginagamit ng mga berbalang ang mundo ng panaginip para sapian ng isang taong may mahinang pananampalataya sa Diyos? Kaya ng mga aswang na ito ang manipulahin ng isang tao para pumaslang ng kapwa nila tao. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Ruben. Sa aking pagtataka, hindi ko rin akalain na may mga ganoong uri pala ng aswang na kayang magmanipula ng tao gamit lang ang panaginip. Dagdag pa ni Lolo Ruben na noong kabataan niya ay nakaengkwentro na rin daw siya ng mga berbalang. Hanggang isang araw habang naglalakad ako papalabas ng aming baryo nang may masalubong akong matandang lalaki na kung makatitig sa akin akala mo'y kakainin na ako ng buo. Kung kaya naman nang maramdaman ko ang aura nito, tapatan ko itong hinarap ng walang pag-aalinlangan. Manong, may problema po ba kayo sa akin? Malayo pa lang ho, napapansin ko. Tinititigan nyo na ako mula ulo hanggang paa. Diretsahan kong tanong. Wala naman iho. Gusto ko lang makumpirma kung ikaw ba ang nag-iisang apo ni Ruben. Patanong na tugon nito. Opo Manong, ako nga po ang apo ni Ruben. May problema po ba kayo sa lolo ko? Patanong kong tugon. Problema ba kamo iho? Abay, wala ako niyan. Pero kayo ng lolo mo, malaki ang kakaharapin ninyong problema sa mga susunod na araw. Magbabayad ang dapat magbayad at mamamatay ang dapat mamatay. Kahit pagsamahin pa ninyo ang buhay ninyo kulang yan sa kabayaran sa dami ng utang ni Ruben. Magkasunod na paliwanag at banta ng matandang lalaki. Matapos kong marinig ang mga tinura ng matanda, kaagad naman itong tumalikod sa akin na wala man lang malinaw na sinabi kung ano ang utang ng lolo ko na dapat nitong bayaran. Subalit malakas ang kutob kong may kinalaman ng pagiging antingero at albularyo ni Lolo Ruben sa mga pinagsasasabi ng matandang iyon. Sa pagbabalik ko sa aming pamamahay, tapatan kong inilahad kay Lolo Ruben ang mga sinabi ng matandang lalaki sa akin. Ngunit ayon dito, maaaring ang taong kausap ko ay isa lamang sa mga kaanak ng aswang na kanyang napatay noong kalakasan pa niya. Naniniwala din ang lolo ko na sa pagsapit ng anihan ng mga aswang ay muling magbabalik ang mga nilalang na iyon sa aming baryo para maghasik ng takot sa mga tao. Kaya naman bago pa sumapit ang anihan ng mga aswang ay pinaghandaan na namin ni Lolo Ruben ang posibleng pagsalakay ng mga ito. Sa pagdaan pa ng mga araw, nagpatuloy lang ako sa buhay at inintindi ko muna ang pamumundok para magsaka. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, hindi ko rin maialis sa aking sarili ang sinabi at banta ng matandang lalaki na aking nakausap. Ang bawat galaw ko ng panahong ito ay naapektuhan ng matandang iyon at naging magugulatin ako sa mga araw na dumaraan. Hindi na rin ako gaanong nakikipag-usap sa mga tao gawa ng baka isa ito sa mga kauri ng matandang iyon. Gayunpaman, wala naman daw akong dapat ikabahala ang sabi ng lolo ko. Dahil hanggat may tinatangan akong pangdepensa sa katawan, ay wag daw akong matakot.
Sa isang banda naman, iniisip ng Lolo Ruben kung sino ba ang taong nakausap ko noong mga nakaraang araw. Dagdag pa ni Lolo Ruben na simula nang makausap ko ang matandang iyon ay nagkaroon na ng malaking pagbabago sa aking mga kilos at gawi. Kung kaya naman sa mga sumunod pang mga araw, paunti-unti nang kumakalat sa aming baryo ang mga taong sinasapian ng hindi matukoy na nilalang. Maging ang mga albularyo ay hirap tukuyin kung ano bang klase ng nilalang ang gumagambala sa mga inosenteng tao. Ayon pa sa mga taong nakausap ko na ang kanilang mga kaanak daw ay bigla na lang nanlilisik ang mga mata at parang wala sa sarili nitong wisyo. May ilang kababaryo naman namin ang nakakakita na inaatake ng mga ito ang mga inosenteng guya ng kambing at kinakain ng mga lamang loob ng hayop. Dagdag pa ng iilan na parang kaugali na ng mga ito ang isang aswang. Kung kaya naman, napatanong ako kay Lolo Ruben kung ano bang klase ng nilalang ang gumagambala sa mga taong iyon at pabigla-biglang nawawala sa katinuan ang mga ito. Ngunit nang balikan ni Lolo sa kanyang isipan kung ano bang nilalang ang may ganoong abilidad, ay dito na niya naalala ang berbalang na aswang. Shano, palagi kang magdadasal sa gabi bago ka matulog. At umusal ka na rin ng mga palipad hangin para hindi ka sapian ng berbalang. Tama ka nang narinig, apo. Ang gumagambala sa mga kababaryo natin ay isang aswang na berbalang. Kung kaya naman kailangan mo pang paigtingin ang pananampalataya mo sa Diyos. Sa totoo lang, dinadaig ng mga aswang na iyon ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Ruben. Makalipas pa ang ilang minuto, matapos kong marinig ang mga paalala ni Lolo, bahagya naman akong naglakad-lakad sa aming baryo. Subalit habang inoobserbahan ko ang bawat sulok ng aming baryo, ay hindi ko na malayan na may sumusunod na pala sa aking likuran. Maya-maya pa, nang maramdaman ko ang presensya ng nilalang na iyon sa aking likuran, hindi ko na namalayan ang paglubog ng araw. Kung kaya naman, hinarap ko ito nang walang pag-aalinlangan. Ngunit nang makita ko ang wangis ng tao sa aking likuran, ay bahagya naman akong napanatag. Kayo po pala, Mang Omeng. Maaari po bang malaman kung bakit niyo ako sinusundan? Diretsahan kong tanong. Subalit imbes na sagutin ako ng pobreng matanda, nanatili lang naman itong walang imik habang nakatitig sa akin na nanlilisik ang mga mata. Kasabay ng mga titig na ito sa akin, malinaw ko ring naririnig ang pag-angil nito. Isang indikasyon na gusto ako nitong salakayin anumang oras. Mas lalo pa akong nagulantang nang magsalita ito habang garalgal ang boses at batid ko sa aking sarili na may ibang nilalang sa katauhan ni Mang Omeng. Hindi ba't sinabihan na kita noong nakaraang araw na mamamatay ang dapat mamatay at magbabayad ang dapat magbayad? Mariing giit nito. Ngayon binata, tignan ko lang kung magagalaw mo ang inosenteng katawan ni Omeng. Matapos kitang paslangin, isusunod ko si Ruben. Dagdag pang paliwanag nito. Dala ng labis kong pagtataka, bigla kong naalala na ang nilalang na nasa katawan ni Mang Omeng ay ang matandang nakausap ko noong nakaraang araw. Sigurado din ako sa aking sarili na ang nilalang na nasa aking harapan ay isang berbalang. Wag po ninyong idamay ang mga inosenteng tao na wala namang kinalaman sa inyong paghihiganti. Kung may atraso ang lolo ko sa inyo, kami po ang harapin nyo. Mariin kong paliwanag.
Sino ka naman para utusan ako sa mga bagay na gusto kong gawin, binata? Samantalang isa ka lang pipitsuging albularyo at antingero na kulang pa sa karanasan para harapin ang isang berbalang na gaya ko. Mariing pangungutya ng nilalang na iyon sa katawan ni Mang Oming. Sa pagsaboy ko rito ng bertud na buhay na tubig, bigla naman itong napaatras kasabay ang pag-ikot ng kanyang leeg. Kung kaya naman, kaagad akong umusal ng buhay na kataga pangontra sa mga tigalpong papakawalan nito. Kung kaya naman sa pag-ikot ng aking paningin, hindi ko na malayan na paunti-unti na palang lumalalim ang gabi. Kasabay nito, hinahanap na rin pala ako ng Lolo Ruben sa bawat sulok ng aming baryo. Noong mga oras na iyon, nag-umpisa na ring sumalakay si Mang Omeng na nanlilisik ang mga mata at naglalaway na parang isang asong ulol. Wala ding puknat ang pagsalakay nito sa akin, kung kaya naman puro ilag lang ang aking nagagawa. Maya-maya pa, bigla ko namang namataan si Lolo Ruben na dumaan sa gilid ng aking mga mata. Kasabay ang pagsigaw nito nang marinig ang halakhak at garalgal na boses ng aswang, habang tuwang-tuwa naman ito sa aking pagtilapon. Hoy Gregorio, ikaw pala ang sinasabi ng apo kong nagbabanta sa buhay namin. Anak ka ng ama mong aswang. Kung alam ko lang na muli kang mamimerwisyo sa baryong ito, sana isinama na kita sa mga kalahi mong demonyo. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Ruben. Tumayo ka dyan, Shano. Sinabi ko na sa iyo na ang ganitong uri ng aswang ay hindi dapat tinititigan ng mga mata at hindi dapat hinahawakan. Ngayon, tignan mo ang sarili mo. Hindi mo siya matamaan at madali niyang naiiwasan ng mga pag-atake mo. Nagaya na ng aswang na ito ang iyong estilo, apo. Dagdag pang paliwanag ni Lolo Ruben. Maya-maya pa, nakita kong tinakpan ni Lolo Ruben ang kanyang mga mata gamit ang agimat nitong talandro sa anyo ng isang tela. Sabay sabi ng mga salitang hindi ko inaasahan at gumulat sa aking kamalayan. Nasa ilalim ng kapangyarihan si Manong Oming mo. At yan ang sapi ng berbalang. Dahil sa mga pag-aalinlangan mong pag-atake na madamay ang mga taong sinapian ng aswang na iyan, kaya lalo mo siyang hindi tinatamaan, apo. Pero wag kang mag-alala, apo. Ipapakita ko sa iyo kung papaano ko ihiwalay ang katawan ni Omeng at ng demonyong iyan. Magkasunod na paliwanag ni Lolo Ruben. Imposible man para sa akin ang aking mga nakikita sa kabila ng lahat. Ngunit nakita kong bumubuka-buka ang bibig ni Lolo sabay bato sa hangin ng isang bagay na siya lang ang nakakaalam. Kung kaya naman ang mapansin kong may bagay na pumupulupot sa katawan ni Mang Omeng na para bang may nakagapos dito, ay bigla naman itong nagsalita ng mga bagay na hindi ko inaasahan, sabay sabi ng, Anong ginagawa mo, Ruben? Bakit hindi ako makagalaw? Gayong nakapiring naman ang iyong dalawang mata. Mariing giit ng nilalang sa katawan ni Mang Omeng. Gamitin mo ang iyong ikatlong mata, Gregorio. Nang makita mo ng malinaw ang nangyayari sa presensya mong demonyo ka. Mariing paliwanag ni Lolo Ruben. Maya-maya pa, sa pilitan nitong hinila ang mga bagay na pumupulupot sa katawan ng pobreng matanda. Kung kaya naman, nawalan ito ng ulirat. Kasabay nito, inutusan ako ni Lolo na kunin ang walang malay na katawan ni Mang Omeng. Sa pag-ihip ng abo sa hangin ng mga ani-ani at ang sagradong lupa ng mga aran na elemento, bigla namang lumabas ang tunay na wangis ng isang berbalang na may malademonyong pagmumuka, matatalas na kuko at matutulis na ngipin. Gayunpaman, hindi pa rin ito makakilos habang may mga bagay na nakapulupot sa katawan nito na sa bawat paggalaw ng aswang na iyon
ay paunti-unti naman itong humihigpit. Dahilan para magtamo ng sugat ang aswang na iyon. Huwag mo sanang kalilimutan, Gregorio, na ang mga albularyo at antingerong gaya ko ay may malalim na aral sa aspeto ng lihim na karunungan. At hindi basta-bastang matatalo ng mga berbalang na kagaya mo. Marahil nagtataka ka kung bakit hindi ka makagalaw, hindi ba? Isipin mo, kung gagamitin ko ang aking dalawang mata, maaari mong mabasa ang nilalaman ng aking isipan at maiiwasan mo ang aking mga pag-atake. Kung pwede ko namang gamitin ang aking ikatlong mata, Gregorio, at hindi mo inaasahan na gagamitin ko sa iyo ang sinulid ng mga engkanto, sa isang maling hakbang lang, magkakapira-piraso ang katawan mo. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Ruben. Subalit nang magpumilit kumawala si Mang Gregorio sa sinulid ng mga engkanto, halos mahati ang katawan nito sa 10 piraso. Dagdag pa ng lolo ko na doon naman talaga hahantong ang lahat at wala ni isang aswang ang nakakaligtas sa sinulid ng mga engkanto. Lalo na kapag pumupulupot ito sa katawan ng isang aswang. Dagdag pa ni Lolo Ruben na kusang humihigpit ang sinulid ng mga engkanto kapag gumagalaw ang mga ganoong uri ng nilalang. At sa bawat paghigpit nito ay nagdadala rin ng pinsala sa katawan ng isang aswang. Sa kalaunan, magkakaputol-putol ang katawan nito na siyang ikamamatay nito. Matapos ang insidenteng iyon, tuluyan ang bumalik sa normal ang pamumuhay ng tao sa aming baryo. Kasabay nito, tinuruan pa ako ni Lolo Ruben sa mas malalim pang aral ng lihim na karunungan. Sa tuluyang pagkamatay ni Mang Gregorio, bumalik ang katahimikan sa aming baryo. Bilang bagong albularyo at antingero ng aming angkan, ipinagkaloob sa akin ni Lolo Ruben ang sinulid ng mga engkantong pumapaslang ng aswang. Kung kaya naman sa paglipas ng panahon, naging bihasa na rin ako sa paggamit ng sinulid ng mga engkanto. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig. you